Sino sa inyo ang naalala pa ang pagtataksin ng Italia nang di nila sinuportahan ng Estados Unidos noong panahong igit itong nangangailangan sa gitna ng digmaan laban sa Iran? Ngayon, marahas na gumaganti si Trump at nagpasimula ng krisis laban sa Italia matapos niyang sabihin sa Italian TV na nagmakaawa si Giorgia Meloni para sa litrato kasama siya sa Gipito meeting sa Pransya. Tingnan mo kung paano tinitingnan ni Trump si Meloni habang sinusubukan niya makipag-usap sa kanya sa Gipito. Sumabog ang balitang ito sa international na mga balita nitong Biyernes, ika-19 ng Hunyo, 2026. Dahil tinamaan nito ang leader na nagtangkang maging tulay sa Washington at Europa. Pero ngayon, inilagay siya mismo ng presidente ng Estados Unidos sa isang nakakahiya at publikong sitwasyon. Sabi ni Trump, hindi niya kailangang makipag-usap, nagpa-picture lang siya dahil naawa siya at pinilit si Meloni na magbigay ng matatag na sagot. Kaya may ilang bagay na dapat sagutin agad. Ang mga sinabi ni Donald Trump ay pawang gawa-gawa lang. Sa totoo lang, ako'y nagulat. Hindi ko alam bakit ganito umasta ang presidente ng Estados Unidos sa kaalyado. Hindi rin ito unang beses nangyari. Ang ikinalulungkot ko lang ay hindi siya nagpapakita ng parehong determinasyon. Pagdating sa mga kaaway ng kanluran, sa mga kaaway ng Estados Unidos, sa pamumuno na, sa kabaligtaran, ay mas nagpapakita siya ng higit na pagpaparaya. Isang bagay lang ang dapat niyo tandaan, hindi kailanman nagmamakaawa ang Italia at ako. Hindi natapos sa isang pangungusap ang reaksyon ng Italia. Kinansela ni Antonio Tajani, ministro ng Ugnayang Panlabas ng Italia, ang biyahe niya papuntang Estados Unidos. Isa sa mga pangunahing opisyal, si Meloni, ay inakusahan si Trump na sinira ang makasaysayang ugnayan ng Estados Unidos at Europa. Dito, nagkakaroon ng puwersang pampulitika ang insidenteng ito. Hindi lang isang larawan ang tinarget ni Trump. Ibinunyag niya ang isang kaalyadong Europeo na nagdadalawang isip kung susunod sa Washington, Unyong Europeo o lalaban sa presyong diplomatiko kontra digmaan sa gitnang silangan. Anong nais iparating ni Trump kay Meloni? Bakit natatakot ang Italia sa politika? Paano maapektuhan ng krisis ang laro ng Estados Unidos, Europa, Israel at Iran? Ikuwenta ko lahat sa'yo. Kung gusto mo ng diretsong content, mag-subscribe ka na dahil may bagong video dito araw-araw. Nagsimula ang krisis pagkatapos ng summit ng Gepito sa Evian-les-Bains sa Pransya kung saan nakita sina Trump at Meloni na magkatabing nag-uusap. Sinabi ni Trump sa Italia nung istasyon na lazeti na gustong-gusto ni Meloni magpa-picture kasama siya. Ayon sa bersyong inilabas ng media, sinabi ni Trump na nagmakaawa raw si Meloni para sa litrato at pumayag lang siya dahil naawa siya. Malakas ang dating ng pahayag na yon sa Roma dahil galing ito sa isang presidente na mahigpit sa mga kaalyadong Europeo, lalo na kapag duda siya sa kanilang katapatan. Sumagot si Meloni, wala siyang iniwang puwang para sa katahimikan. Sinabi niya na ang kwento ay ganap na imbento, nagulat siya sa asal ni Trump at binatikos niya ang pagkakaiba ng pagtrato nito sa mga kaalyado at kalaban. Igiginit ng punong ministro na hindi siya o ang Italia na mamalimos. Ginawa ang pahayag para protektahan ng imahe ng pamahalaang Italiano matapos ang pampublikong kahihiyan na nagpapakitang ramdam ni Roma ang dagok. Kung kailangang itanggi ng isang pinuno na nakiusap siya para sa litrato, nangyari na ang kahihiyan. Naginit lalo ang mga Italiano nang kansilahin ni Antonio Tajani, kalihim ng Ugnayang Panlabas, ang biyahe niya sa Estados Unidos. Ginawang krisis diplomatiko ng kilos na yon ang palitan ng salita. Ayon kay Tajani, nakasakit ang mga salita ni Trump sa buong Italia, hindi lang kay Meloni. Tumugon ang pamahalaang Italiano bilang naapektuhang bansa. Dahil ang ipinakitang imahe ni Trump ay hindi ng matatag na leader ng Estados Unidos, kundi ng punong ministro na naghahanap ng pagpapatunay at sinusubukang panatilihin ang distansya sa pagitan ng Washington at Brussels. Si Giovanni Battista Fazzolari, malapit kay Meloni at kilalang opisyal ng pamahalaan, ay nagtaas din ng tono. Inakusahan niya si Trump na sinisira ang makasaysayang ugnayan sa pagitan ng Estados Unidos at Europa. At sinabi niyang ginagawa ng Pangulo ng Amerika na hindi popular ang Estados Unidos sa kontinente ng Europa. Ipinapakita ng reaksyong ito ang laki ng hindi pagkakasya. Itinuturing din noon si Meloni bilang isa sa mga leader ng Europa na malapit kay Trump.
Dumalo pa siya sa panunumpa nito noong 2025 ngunit humina ang kanilang ugnayan nang magsimulang maging mas maingat ang Roma sa mga sensitibong issue tulad ng Iran, Vatican at ang mga presyon mula sa European Union. Sa mga nakaraang buwan, sinubukan ni Meloni maging tulay sa pagitan ni Trump at mga lider ng Europa, pero naging mahirap ang posisyong yon. Sa isang banda, hinihingi ng Washington ang tunay na pangtalima. Sinisikap ng Unyong Europeo na manatiling nagkakaisa sa harap ng biglaang pagbabago sa panlabas na pulisya ng Estados Unidos. Gusto ni Meloni makisama sa lahat, pero hindi ito karaniwang ginagantimpalaan ni Trump. Kapag napansin niya ang pag-atras, paglayo o politika, kadalasan niya itong tinutugunan sa pamamagitan ng pagbubunyag sa publiko. Ang sinabi tungkol sa larawan ay tumama sa mismong sandali. Habang lumalala ang krisis sa Italia, gumagawa si Trump na mas malaking hakbang sa gitnang silangan. Ayon sa Axios, sinabi ng mga opisyal ng Estados Unidos na tinanggap ng Israel at Hezbollah ang bagong tigil putukan sa Lebanon na namagitan ng Estados Unidos at Qatar. Ang layunin ay subukang pigilan ang labanan sa Lebanon at pahintulutan na magpatuloy ang mas malaking proseso kasamang Iran. Gayunpaman, ang tigil putukan ay marupok na agad. May mga ulat ng sagupaan kahit lampas na sa oras ng kasunduan at nanindigan ng Israel na ipagpatuloy ang operasyon laban sa mga banta sa mga okupadong lugar sa Timog Lebanon. Nais ng White House panatilihin ang 60 araw na palugit para makita kung tutuparin ng Tehran ang bahagi nito sa paunang kasunduan nito sa Estados Unidos. Ang palugit na ito ay layong bawasan ng mga pag-aaway, pasimula ng usapan sa programang nuklear ng Iran at pigilan na maging sentro ng gulo ang Lebanon. Lumilitaw ang Iran sa larong ito sa isang kalkuladong paraan. Ayon sa mapagkakatiwalaang ulat, Estados Unidos at Qatar ang pangunahing tagapamagitan sa tigil putukan sa Lebanon, habang ang Tehran ay interesadong partido sa mas malaking memorandum nito sa Washington at sa presyur sa mga kaalyado nito sa rehiyon. Alam ng Iran na kung tuloy ang pag-atake ng Hezbollah at gaganti ang Israel, maaring hindi matuloy ang mas malaking kasunduan. Hindi tinuring ng Israel ang tigil putukan na pag-atras. Sinabi ng autoridad ng Israel na mananatili ang puwersa sa Timog Lebanon at itutuloy ang mga operasyon laban sa banta. Pinalalakas ng pahayag na ito ang basihang pampulitika ni Netanyahu at pinipigilang magmukhang pagkatalo ang tigil putukan. Kasabay nito, malinaw na sinusubukan ni Trump na magpatupad ng kaayusan nang hindi ibinibigay ang naratibo sa Tehran. Gusto niyang itigil ang putukan kung saan kailangang itigil ito, pero ayaw niyang mukhang iniwan ng Israel ang mga posisyon sa seguridad. Sa ganitong sitwasyon, gumawa si Trump ng simbolikong hakbang sa US. Sa White House, ipinagkaloob niya ang medalya ng karangalan sa mga veterano ng digmaan, kabilang ang retiradong major ng mga Marines na si James Capers Jr. na 88 taong gulang. Kinilala si Capers dahil sa kanyang katapangan sa Vietnam matapos ang ilang dekadang paghihintay. Ang seremonya ay nagpapatibay sa imaheng nais ni Trump, isang lider na nagbibipay-pugay sa sundalo, mahigpit sa kaalyado at nakikipagnegosasyon ng matatag. Hindi simpleng detalye ang pagbibigay-pugay kay Capers. Kasabay nito, nahaharap si Trump sa krisis diplomatiko sa Italia at sinusubukang panatilihin ang kasunduan sa gitnang silangan. Sa kanyang mga taga-suporta, pinalalakas na eksena ng medalya ang imahe ng matatag na presidente, malapit sa veterano at handang kumilos na hindi humingi ng pahintulot sa elitang diplomatiko ng Europa. Ayon sa mga kritiko, ang agresibong estilo ni Trump ay nagdudulot ng alitan sa mga kaalyado. Ang totoo, patuloy siyang nasa sentro ng usapan habang ang mga kalaban at kaalyado ay umaaksyon base sa kanyang mga galaw. Muling kumalat ang ulat ng New York Times tungkol sa estilo ng pamumuno ni Trump. Binanggit ang paghahanap ng pananagutan mula sa mga taong itinuturing niyang konektado sa mga pagkakamali at pag-atake laban sa kanya. Halimbawa si Chris Krebs, dating opisyal ng seguridad sa halalan na tumanggi sa aligasyon ng malawakang pandaraya noong 2020 at naging target ng executive order para imbestigahan. Pinapaliwanag ng insidenteng ito ang estilo ni Trump sa politika. Hindi niya kinakalimutan ang mga itinuturing niyang hindi tapat. Hindi niya itinuturing na maliit na bagay ang oposisyon sa loob at ginagamit niya ang kapangyarihang pampanguluhan para gipitin ng mga taong ayon sa kanya ay nakasama sa kanyang pag-usad. Makikita rin ito sa panlabas na politika kung saan hindi lubusang inihihiwalay ni Trump ang diplomasya sa personal na pagdiin. Si Meloni naman ay isa sa mga leader na mahusay makipag-usap kay Trump.
Dahil sa kanyang konserbatibong paninindigan at personal na relasyon kay Trump bago ang krisis. Kung pati siya ay naging target ng pampublikong panunuya, nauunawaan ng mga leader ng Europa na hindi ganong malapit kay Trump na mas tumindi pa ang sitwasyon. Lalakas pa ang mga hinihingi ng Amerika, lalo na tungkol sa depensa, gastusing militar, hangganan, kalakalan at pagkakaisa sa pandaigdigang krisis. Ako si Milson Alves, global, internacionalista, at layunin kong palaging ibahagi ang katotohanan. Ang mga link ng balita ay nasa video description. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang mga komento para mas maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.